Saan na ngayon bumabayo ang bagyong Ompong at kailan natin mararamdaman niya sa Metro Manila? Okay, kabayan, ngayon ay nasa 1,145 silangan ng Virac, Catanduanes, yung location ng bagyong Ompong. At sa ngayon, hindi pa ito direktang nakakaapekto sa bansa. Pero sa Huwebes at sa Biyernes, itong outer rain bands na nakikita natin, makakaapekto na yan sa silangang bahagi ng ating bansa. Ngayon, dito sa Metro Manila, walang direktang epekto sa atin ang bagyo. Ang magdadala ng mga pag-ulan dito sa Metro Manila ay yung habagat, yung pinalakas na habagat, at inaasahan natin yan sa Biyernes. Nakataas na ang Tropical Cyclone Warning Signal number 1 sa Catanduanes at posibleng madagdagan pa ang mga lugar na ito bukas ng umaga. Hindi agad-agad na mararamdaman ang epekto ni Ompong. Bukas o sa Biyernes pa inaasahan magdadala ng pag-ulan ng outer rain bands nito sa silangang bahagi ng Luzon. Pero ngayon pa lang hahatakin na ng bagyo ang habagat at magdadala ng katamtaman hanggang sa malalakas na pag-ulan sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at sa mga probinsya ng Siquijor, Surigao del Norte, Agusan del Norte, Dinagat Island at Lanao del Sur. Pagdating ng Huwebes, makakaranas naman ng ulan ng Palawan, Bicol Region at Eastern Visayas. Sa Biyernes, magdadala ng pag-ulan ng habagat sa Palawan, Zamboanga Peninsula, Western at Central Visayas. Ngayon dito sa Metro Manila, inaasahan ang mahina hanggang sa katamtaman na pag-ulan na may tsansa ng paminsan-minsan malalakas na bugso ng ulan sa Biyernes at sa Sabado. Kumpara kagabi, lalo pang lumakas ang bagyo. Umabot na ang lakas nito sa 205 kilometers per hour at 255 kilometers per hour ang pagbugso. Ngayon, base sa forecast track, inaasahan maglalandfall ang bagyo sa northern tip ng Cagayan sa Sabado ng madaling araw. Ayon sa Pag-asa, posibleng umabot ang lakas ng bagyo sa 220 kilometers per hour at pabugsong umaabot sa 270 kilometers per hour. Hindi rin nila isinasantabi ang posibilidad na umabot ang bagyo sa super typhoon category. Yan ay may higit na 220 kilometers per hour na maximum sustained winds. Paliwanag ng Pag-asa, napakalakas ang dalang hangin ng bagyo. Marami rin itong dalang ulan kaya nagbabala ang ahensya sa panganib na maaring dulot nito gaya ng baha, storm surge at landslide. Ayon sa Pag-asa, posible ang storm surge sa coastal area ng Cagayan at Isabela na aabot sa 3 meters. Delikado rin ang coastal areas ng Ilocos Region dahil malakas at mataas din ang alon doon pagdaan ng bagyo. Kapamilya, kung ikukumpara naman ang bagyong Ompong sa bagyong Yolanda, mas malakas pa rin ang hangin ni Yolanda. Pero malawak at mas mabagal itong bagyong Ompong. Ang delikado kapag mabagal ang bagyo, mas marami itong ulan na ibinubuhos. At dahil malawak ito, mas marami ring lugar ang maaapektuhan. Inaasahan nga na maapektuhan ang buong Northern at Central Luzon. Pero pinakamatindi naman ang ulan sa Cagayan, Cordillera, Ilocos Region, Batanes at Babuyan Islands. Ayon sa Pag-asa, ang ulang ibubuhos sa Northern Luzon pwedeng kasing dami ng ulan na ibinuhos ng bagyong Ondoy noong 2009. So kabayan, yan muna yung latest mula dito sa Pag-asa. Balik dyan sa inyo.